Hi everyone, Umay Giona here, and today I'm finally listening to Alamat's Destino album. Unfortunately, I could not find lyrics videos on YouTube for these, so I'm gonna be listening on Spotify and looking at the lyrics on Genius.com. So that's what we're gonna do. I'm gonna flash the lyrics here. So yeah, I'm looking at it. It has 8 songs. I already know Hiraya and Sayo Pa Rin Uuwi. You can check out my reactions to those. Should be here in the channel somewhere. But I will be listening to Luz Biminda just because. Also, I tried to keep my channel in English just because that's how I started it. But you know what? Today, we're not gonna do that. Mag-Tagalog tayo today. Kasi Tagalog yung kanta eh. I mean, maybe don't wanna dance, baka English siya. Pero, Alamat wakes up the Filipino in me, so, magta-Tagalog tayo. Anyway, Luz Biminda. 3, 2, 1, go. Okay. Ika-30 ng Enero, Miyerkules sa talas namin ang umaga ni Luwa. Nang dapat ay 14 ng Pebrero, araw yan ng mga puso kaso para pala yun sa alabas. Nagkaraoke. It's just so good. Hindi ko talaga mapigilan. Talagang pag nakikinig ako nito talaga. Nawala na ako. Magpita, klaro bawat pagbigkas ng letter, walang aksaya. Nagbabagong salita. Lalo na pag ako nakaisip ng ideya. Gusto ko to part na to. Wow. I wish na naintindihan ko, pero hindi. Saya po, tuloy na love ka nung ako na I can't. Tanghalian at saka hapon, pati gabi rin sa mikropono hanggang sa pita. Na naman ang araw pero di pa rin natitigilan. Di pa nauubos, huwag niyo pipigilan. Oh! Hindi naman to basta-basta. Parang tawag ito, tongue twister. Kasi hindi ako marunong. Di makawala, lumaki to sa Pinas, pipin sa balikat ko. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, kitsandalan ko yan, ako'y mananatili ng laging gutom. Almusal at tanghalian at saka hapunan, pati gabi din sa mikropono hanggang sa pitan. Na naman ang araw pero di pa rin natitigilan. Di pa nauubos, huwag niyo pipigilan. But never do much, all white flags kapag naka-clutch. So yung ang language niya rin, same sa boys. Anong pakiramdam hearing your language in a song? Tapos sobrang makakanta mo siya. Alam mo yun, yung salita na ginagamit mo, na kakanta mo siya, nakanta mo yung kanta in the language that you speak at home. Salat ang halian at saka hapunan, pati gabi rin sa mikropono hanggang sa pika. Laman ang araw pero di pa rin natitigilan. Di pa nauubos, huwag na huwag yung titigilan. Ang bilis, tapos agad. Kindness. Handa na! Dako! Next song! Hindi na ako magsasabi dun sa Luz Biminda kasi feeling ko nasabi ko na lahat ng gusto. Wait lang! Nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. Maybe. About Luz Biminda. Sobrang gustong-gusto ko lang talaga siya na
ang sarap. Ang sarap niyang pakinggan. Sobrang dali niyang pakinggan, tas ang sarap niya. If that makes sense. Tapos, so I see a lot of people sa timeline sa Twitter na they talk about the album in such high regards na sobrang excited ko manood na na pakinggan na ngayon kasi weekend lang ako nakakapag-record. So, sobrang excited ko. But I'm also very nervous kasi, oh my gosh, nakikita ko yung mga tweet ng mga tao na like, hapag. And I'm like, kaya ko ba? Baka hindi. Pero ito, sinigang. Next, sinigang. Like, why sinigang though? Like, sinigang? As in yung pagkain na sinigang? Sinigang? Anyway, ito na. 3, 2, 1, go. Paano ba to? Kahit hindi ka mawala sa aking isipan ay puso na ikaw lang ang laman o wag mo. Sarap talaga, hindi ko kaya. Mahulog mag-isa, paano na yung tayong dalawa? Could I get a little piece of your heart? Can't go a day without thinking about you. Hindi na lumalabas sa mga salita sa akin. Sobrang ganda. Bakit sinigang to? Bitawan ang lahat ng atin. Dahan, bitawan ang kataganan. Di ka mawala, naiisip ka tuwing nag-iisa. Ayoko na! Mag-move on na nga eh! Charot! Bakit sinigang? Parang second song pa lang nahihina na ako. Ipas man ang panahon na hindi man lang magkataon na magkita kahit na ganon ay ikaw pa rin ang kabaon sa isip. Kaya ako na. Nananakat na to masyado. Ako pa rin kaya nilalaman ng iyong sayo. Ang kataga! Naiisip ka kung nag-iisa. Ikaw wala noon, ikaw pa rin sinisigaw hanggang ngayon. Paano ba to? The harmonies. Give up na nga eh. So, daming alam. Nakakainis alamat. Bakit ganito? Ba't kailangan natin ilabas tong mga ganitong salitaan? At kung matagpuan ka man, hindi ka na masasaktan. Alam mo, bakit sinigang to? Did I miss it? Bakit sinigang? Does sinigang mean something else sa ibang language? Bakit ang sakit? Pero bakit sinigang? Teka lang. Wait. We'll figure this out. Bakit sinigang? Does sinigang mean something else? Or is it a play on words? Sinigang. Is it like, does it mean, sino ba? Don't mind me. Hindi ko alam. Bakit sinigang? Teka, baka may ano dito. Paano ba to? Ba't hindi ka mawala? Ayoko na! Oh my gosh, it's so good. Okay, hindi na dapat ako nag-reactor. Hindi ko rin masabi ko ano nararamdaman ko. Pero ang ganda ng lyrics. Alam mo yun, na
napakaganda ng wikang Pilipino na feeling ko hindi na masyadong nagagamit ngayon. Kahit yung mga pinsan ko sa Pilipinas sila nakatira. Pero yung mga maliliit na bata, ganyan, hindi na sila marunong magtagalog. And I'm like, taga-Pilipinas kayo, dapat marunong kayo magtagalog, diyan kayo nakatira. And it's good na natututo sila mag-English kasi, well, universal language. But, hindi dapat mawala sa'yo yun. Kasi yun yung salita mo. And it's very frustrating. Kahit yung mga anak din ng mga kaibigan ko, English nila kinakausap yung mga anak nila. Pero ang ganda-ganda ng Tagalog ay, mahilig akong magsulat ng tula. And I started writing na English. Hindi ko alam kung bakit. Pero, nung bata pa ako, English ako magsulat. And then, pumunta ako ng Canada. So, I don't hear a lot of Tagalog na unless sa bahay ako. Pero, because I was working, I was studying, every day, English na. So, in some ways, mas comfortable na rin akong magsalita in English. Like, even now, medyo na-awkward na ako na nagsasalita ako ng Tagalog on camera. After ko ulit makinig ng P-pop, 2002, and noong 2002, 2023, parang ganon. So, I started listening to Alamat, BGYO. And, parang nagising sa akin yung pagka-Pilipino ko na nakapagsulat ako ng Tagalog na tula. And, mas nakarelate ako or mas what's the word? Na-express. Di paliwanag. Basta mas na-express ko yung nararamdaman ko. Kapag Tagalog yung sinusulat ko, mas may impact ba siya? Parang ganon. Medyo ironic kasi nag-English pa rin ako ngayon. Pero, naiintindihan nyo naman kung ano ibig sabihin. There's something about the Tagalog. And like this, tingnan mo naman. Kataga. Seriously, kataga. Ask people outside, lalo yung mga bata, hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng kataga. Alam mo yun? It's just so, I don't know. It's so good. Pag may mga salita na medyo malalim-lalim na nakikita ko sa isang kanta, parang, wow, talaga ba ginamit nila yun? Kataga? Seriously? Anyway, like I was saying, bakit sinigang daw? Somebody please tell me, bakit sinigang? Hindi ko pa rin gets. Nainis ako kasi feeling ko dapat gets ko siya eh. Lalo kung parang play on words, parang ganun. Nainis ako kapag hindi ko nagigets. Please tell me. Anyway, pag nasimulan ko talaga magsalita, mawawala na ako distracted eh. So, ito na. Hapag. Ready ba ako? Parang hindi. Anyway, 3, 2, 1, go. Sabi nila, sobrang sensual nitong kantang. Oh my gosh, yes! True. Okay. Sandala! Lakasan. Sorry, nagets ko na yung mga tweets. Oh, that's so sweet. That's so sweet. Oh, Maharani shout out! Aww, why is this so sweet?
Okay, this is so sweet. I cannot. I was thinking of Hapag in a different way, but okay. Tagulan na! Okay, maybe it was the Hapag that I was thinking too. Oh, okay. Oh, dang. Okay, that was different. Dahil nakita ko ng mga tweets sa Twitter, parang nagpo-form yung utak ko ng idea of anong klaseng kanta to. So, sobrang excited ko talaga. Sabi ko, oh, Hapag. And they're saying na sobrang sensual niya, ganun. But it's different. It is sensual, okay? Don't get me wrong. But it's so sweet. Ang sweet, diba, though? No, oh gosh, lalo. Oh, tiga mo, oh. Nagsimula siya, magandang umaga. Good morning agad eh. Tapos binibini pa eh. Binibini. Like, come on. Kamusta tulog mo? Sabi! Ayoko na. Grabe. Ang sweet naman, nakakainis. Pinakain ka pa, tiga mo. Dapat ganyan. Alam mo yung pagising mo pa lang, hindi yung hahanapan ka ng pagkain. Tatanungin ka, anong gusto mong kainin, di ba? Pagtimpla na kita ng kape, kahit di ako nagkakape. Pero, alam mo yun, parang sweet lang kasi. And I've said this before, pero yung Alamat, they're very good with imagery. They are gonna describe what's happening in the song. And you can just clearly see it, right? Like this, itong, sa umpisa, the verse 1, I can, na-imagine ko na siya kaagad na, sa kama, pagkakising mo. Tapos gising na rin siya. Tapos parang, oh, okay ka. Ang ganda, B. Pang fanfic. Anyway. Tapos ito pa, ito. Higit pa sa harana ang awitin kong ito. I love it so much. I have a thing for mga ganitong lyrics. An example would be Kundiman by BGYO. So it says, anong lyrics nun? Di magsasawa na, ipaalala na, ika'y bahagi ng isang awitin. And that's my top BGYO song. Because of that line, di magsasawa na, ipaalala na, ika'y bahagi ng isang awitin. Since I write poems, the idea for me is, it's immortalizing the feeling or putting it into something that you can see. Because feelings are, you don't know what they are. You feel them, but you can't see them. So, kapag sinulat mo na siya, you see it. It's right in front of you. You can touch it. You can do things with it. And, pag yung ganito na, itong awitin na to, ginawa ko para sa'yo, or like, in-incorporate kita sa kantang to, I feel like it immortalizes you in a way na every time na marinig mo yung kanta, parang para siya sa'yo. And it's just so sweet. Higit sa harana ang awitin kong ito. Harana is the love song. And kung higit pa sa harana, tong kantang to, ano pa yun? Like, oh my gosh. Di kayo na. Tapos yung chorus na, gusto kitang kasama, ikaw aking kasama sa Hapag, baby. Although it could mean two things. But, literally, in this sense, that's so sweet. Na kakain akong kasama ka. Because eating, it's something that you do every day. You eat, like, umaga, tanghali, gabi, may merienda pa, diba? But, yung kagustuhan mo na nakasama tong taong to kumain sa araw-araw, that's so sweet. Tapos, papakilala ka, kaharap mo yung mga kadugo ko. So, the family,
you know, a lot of things now are casual. They don't do like the traditional ways, but, diba, yung papakilala ka, ikaw kasama ka na sa hapagkainan, ganyan, na hindi sila, what's the word? Yun bang proud sila na ipakilala ka sa family? That's so sweet. Di na na-get over. Tignan mo, nakailang minuto na ako dito. Dito pa rin ako. Ayoko na. And then it goes into verse 3 with the other hapag meaning. And it's just as beautiful. Alam mo yun, you know what it means. Pero hindi siya nakakabastos. It's so nice. It's, I don't know, maybe because adult na ako. Pero it's poetic and beautiful. It's nice. It's enough, ang tawag dito, nakalandian. Kalandian. Na hindi siya nakakabastos. It's so good and classy. So, okay, di ako titigil talaga makipagchikahan dito. Kaya ayoko nagtatagalog Kasi mas comfy ako, I guess, na dumeldal. Pero move on tayo sa next song. Or else di na tayo matatapos. Okay, next song called Pagbigyan. Bad Decisions. Maybe it's like a sorry song. 3, 2, 1, go. And I really like how they say alamat handa rap. It's a brand, it's like JYP. I love that. Indeed! Nabitin siya, makahinga. Hindi ko na mapigil-pigil. Oh. Talaga ba? Please, langoyin nyo naman kami dito. Ang layo-layo ko I agree with the bad decisions. Bad decisions. Standardly bad decisions. Pero kung masaya ka doon. Oh, please! Oh my gosh. Pero wag naman sa mali, Lee. Sabi mo yan, na. As someone na lumilipad. Hindi lumilipad. Lumilipad sa aeroplano. That's hard. Basta hindi totoong bad, ha? Wag illegal. Yung mga bad decisions lang. Bakit bumili ka na naman ng flight ticket? Sorry. Magpapasayaw ka talaga ng ganun pag makanta ng alamat. Oh my gosh. I feel like this song, I can relate. I have so much to say. Bakit alamat? Bakit kailangan natin pag-usapan yung mga ganitong bagay? Kailangan ba talaga? Huwag na. Pero tama, pagbigyan ng mga bad decisions sa life. Tama. I agree, alamat. But yeah,
sobrang nakarelate ako sa kantang to. Hindi naman sa bad decisions or ako lang yun, kinakausap ko yung sarili ko para paniwalain ang sarili ko na hindi bad yung mga decisions ko sa buhay. Pero, okay, bata pa lang ako, fangirl na ako. And I've done a lot of questionable things. Hindi naman questionable na illegal. Parang, ako lang naman yung maapektuhan. Yung pagod ko sa pagtatrabaho at gastos ko, yun lang naman. Pero, sobrang dami ko nang nailipad. Yeah. In the span of like 2 years, nakailang lipad ako. Calgary. Mula dito sa amin, Calgary, pauwi ulit sa amin. From here to Toronto, pauwi ulit. From here to Pilipinas, pauwi ulit. What did I do? Then, I did Calgary again, and then I did Toronto again, and then I went again. Oh gosh. Shucks, did I? Oo. Tapos, uwi ulit ako. Ang layo kasi. Bakit ang layo? Ito ang mahirap dito eh. Siguro, I have to look for like a Canadian group to stan. Yung malapit. Pero ang laki ng Canada, wala ganun din. There's no point. Kasi, okay, nagpunta dito yung alamat. But, sobrang alanganin nung time. And, they had to postpone it and move it to a different date. Kaya hindi talaga na ako, like, there was no chance na makapunta ako. Sobrang hirap mag-ask for vacation, like, days off here. And, like, nung pumunta sila dito, Toronto, for reference, ako nasa may Vancouver side, okay? Nasa BC ako. We have different provinces. Mula dito hanggang Toronto, nalipad about 5 hours. That's how far it is. Para kang nagpunta ng, mas malayo pa yung papunta ko ng Toronto kaysa mula Pilipinas hanggang Korea. Imagine, di ba talagang para kang lumipad papunta ibang bansa? So, yeah, alam mo yun, yung mga ganong decision, I get it. I've been doing those decisions and I'm gonna do them again, you know? Hindi lang ako marunong lumangoy. Nililipad ko yung dagat. Hindi ako lumalangoy. Pero same. Diba? Ay, nako. Kailan ba matatapos to? Pero sana sa susunod, magpunta din dito yung alamat. Kasi I've seen them though. I have seen them perform sa Fusion nung last na uwi ko. Was it March? Oo, March. This year. Yeah, yun yung first time ko nakita yung alamat. And sobrang galing nila. And Jao was like, para siyang fairy. Kumikinang talaga siya. Na sobrang tulala ako. Parang, wow. Talagang kumikinang, literal, si Jao. Na hindi ko nga na-post yung mga, mga fancam ko doon. Kasi sumisigaw lang ako. Sumasabay ako sa kanta. So, karaoke lang talaga yung fancam ko. Hindi ko na pinost. Baka mabadrip lang sa akin yung mga tao. Anyway, bakit kailangan natin magganito, alamat? Nakikinig lang naman ako ng album nyo. Bakit kailangan maungkat yung mga masasamang decision ko sa buhay? Moving on. Pangako sa puso mo. 3, 2, 1, go. Aba, parang pampasko. Charis. Ito pa yung alamat, alam mo? Yung mga hype songs, they can do it. Kasi mga ganito na mabagal na, they're still good! Kita sa mga mata na may pasanan, kahit pa bumiti, di mo matatanggi. Tama na yung real talk, parang tama na. What's that? Piano? Kung saan man ang daanan patungo sa puso mo. The yearning. Makakita ko kung paano sa parang nakakayanin, babaliin pangako sa'yo. Papa, kanina pa yan, yung para pap din. Babaliin pangako sa'yo. So good. Sa akin ang daming nagsasabi na tutol sila sa atin. Di na magdadahilan tanungin kasi kaya ko naman
So sweet. Ang linaw ng boses nila. Ang linaw. Baka sobrang Pasko feel siya. I like it. Na-imagine ko sila nakanta nito sa stage. Tapos isang line lang silang gano'n. Handheld mic. Sarap. Ayun, kita ko. May ano sila sa 23. Ngayon ba yung 23 sa India? Yun, ay perform nila lahat to. Ingets. Dapat live stream. Kung saan man ang danan patungo sa puso mo. Hindi pala singer. Charis. That's so cute. I like the papapas that they're doing. Aww, baby. Sobrang cute. Nakakainis. Wait. That's so sweet. Parang ano siya, bago nagkaroon ng hapag. Ito muna. Nangako muna siya sa puso mo na ito yung mga bagay na gagawin ko para sa'yo. And then, he pulled through with hapag. And actually, nag-follow through siya sa mga pinangako niya. Na, diba, na ito, pagising mo pa lang, tatanungin ka na, ano gusto mong kainin? I'll get it for you. Diba? Parang ganon. Ang sweet. Ayoko na. Hindi ako makapili kung anong gusto kong kanta. Well, siguro pakinggan ko muna yung Don't Wanna Dance. Pero, itong pangako sa puso mo, it's very sweet. I actually like it very much. Teka, pakinggan mo na last one, Don't Wanna Dance. Kasi naisip ko yung kanta ng Sujo na dance, okay. 3, 2, 1, go. Handa. Clap. Sarap. Ngayon ako'y nag-iisa habang ikaw ay masaya. Paano ba ibalik ang dating tayo? Kung ikaw ay aking nahahagan, pwede bang ibalik ang nakaraan? Ngayon ay nandito ka sa club tonight, having a good time. Kung hindi mawakan ang iyong kamay. Sad. Ba't ba kasi kayo nag-break? Pwede ba na ibalik? I don't wanna dance. Di ikaw kasama ko, miss ko na ang yakap mo. I don't wanna dance. Di buo ang puso ko, di ikaw kasama ko. I don't wanna dance. Ba't nga kasi kayo nag-break? Yun ang tanong. Ako pa ba yung napapansin? Sa gabi na may miss mo ba rin? Pag-ibig natin, yeah. Hanap pa rin ang mga yakap mo. Nasa isip mo pa rin ba ako? When you hear my name, do you still feel the same? Girl, you know I love the way you move. You're breaking my heart in two. Wish it was me and you, deja vu. Di maubos maisip na hindi ka na akin. Pwede bang naibalik? Cause I don't wanna dance. That's crazy because it says, I don't wanna dance. Pero yun yung part na parang gusto mong sumayaw. Diba? And then you're like, woo, woo, woo. Shut it. I don't wanna dance. Mi amor, wish you could hear this song. Ikaw na sa isipan ko, everywhere I go. Mi amor, wish you could hear this song. Ikaw lang lagi nakikita anywhere I go. I don't wanna dance. I don't wanna say goodbye, bye, bye, bye. So why don't we go and try. Take you back to
biglang bagal. Miss ko na yakap mo. I don't wanna dance. Di mo ang puso ko. Di ka kasama ko. I don't wanna dance. Pwede ba balikan natin ang nakaraan? I don't wanna dance. Pwede ba balikan natin ang nakaraan? I don't wanna dance. Okay, I like the song. But yung lyrics, it's not a story that I like. Because when I think like when something ends, it's ended. I don't like going back to things. Pag tinapos mo na. Pero respect sa mga tao na kailangan ng more time to move on. I get it. And I feel like this song would be for you. So, good luck. Oh, ang hirap. Hindi ako makapili. Noong una, akala ko, sobrang maano ko sa hapag na it's something na sobrang kakantahin ko. But, just remember that I'm judging it with just the first listen, okay? Pero like, sounds-wise, like the music-wise, I think, mas naglilin ako sa Sinigang at saka Pangako sa Puso Mo. But, I do like the lyrics ng hapag. Pagbigyan, it was hitting me like, no. Personal pala. I mean, I like the song. I'm just saying that. Pero, siguro Sinigang. I think it's between Sinigang and Pangako sa Puso Mo. Pero, medyo bias siguro ako sa Luz Viminda dahil siya yung sobrang daming beses ko nang narinig. At saka, wait nga, check ko nga lang ulit. Kasi, parang hindi masyadong na-incorporate yung mga different languages nila sa ibang songs. Well, check ko lang really quick. Okay, I checked. Wala nga. So, it was just Luz Viminda. Correct me if I'm wrong. I just did like a really quick na basta yun. Sobrang bilis ko lang siyang tinignan. Nag-scroll down lang ako. Pero, Luz Viminda lang yung meron na different languages nila. Which I get, dahil yun yung title track. But, I guess I was kind of hoping na there was more of that. Because like I said before, na yun yung isang malaking appeal ng Alamat is that they're different from everybody else. Na they have incorporated themselves, their own language, dun sa kanta. So, yun lang siguro, medyo nabitin ako kasi wala siya. Oh, Hiraya. Meron ba sa Hiraya? Meron sa Hiraya, no? Wait. Charis, wala pala. Wala rin sa Hiraya. Ayun lang, medyo sayang. Sana meron pa more na ganun. Kasi, I really enjoyed it. Like, yung mga dati nila, diba? Na Say You Love Me, Abacada, or those are, I guess, trinomote nila yun na parang title track. So, makes sense. Pero, I mean, the album's really good. Feeling ko mas lalala pa yung pagkagusto ko sa album kapag pinapakinggan ko na siya. Because what I do, usually, pag going to work, tas I drive a lot, kasi nga hinahatid sundo ko yung mga kapatid ko, mama ko, ganyan. So, lagi ako nasa sasakyan na kaya yung mga albums, parang paulit-ulit ko pinapakinggan. Before this, ang pinapakinggan ko was Color Coaster by Maki. And now I have something new to listen to, itong Destino. Paramdam ko talaga, it's just gonna even grow on me more than it is now. Kasi kahit ngayon pa lang na unang listen ko, sobrang gusto ko na yung mga songs. So, ang hirap mamili do. Oh my gosh. Iba kasi yung pag pinapakinggan ko siya dito na I have to react to it. I feel like kailangan kong maging mas serious na napakinggan siya into magsabi ng mas makabuluhan. Ang hirap magtagalog. may kabuluhang mga komento. Pero pag pinakinggan ko na siya na ako lang, syempre parang mas nararamdaman ko, but it's so good still. I mean, Hapag though, the lyrics are so good. Alam ko, most of these songs,
sila din, like, Alas composed them, and then the members, they're credited for the lyrics. So, very, very good. I always advocate for people for artists na sila gumawa ng sarili ng kanta, because who else would know? It's you. You know your own music. You know the kind of style that you're good at and the kind of message that you want to show the world. So, good job with that. I'm so happy that we have more Alamat songs to add. And yeah, sana pag-uwi ko sa Pilipinas, may ganap ako na maabutan ng Alamat. Or, if they could come here, sana Vancouver, para hindi na ako lilipad. Kasi ang layo talaga ng Toronto. Sobrang layo niya. Tsaka mahirap mag-ask ng days off. Pero, hanggang sa aking makakaya, kapag may ganap yung Alamat and kaya ko pumunta, pagbigyan, bad decisions, pumunta ako. Pero, ayun. Oh my gosh, salamat Alamat sa inyong napakagandang album. Sobrang, siya, malaking karagdagan sa musikang Pilipino. Yeah, that's all from me today. Let me know what you thought of Alamat's Destino album in the comments down below. And I'll see you guys next time. Thank you so much for watching and listening to me rant. Bye-bye.